Now, back to Bitag dito sa TV5. Naging oportunidad para sa bitag ang biglaang pag-iskapo ni Castillo dahil ang mas malaking isda na aming bibitagin ay ang mismong hepe na si Colonel Zacarias Villegas. Noong mga panahong iyon, hindi pa namin alam ang partisipasyon ni Villegas. One of the reasons kung bakit ako pumunta rito, sir, ako nababahala kasi kuminsan sa ibaba natin, hindi natin nakikita kung ano ginagawa dahil ako'y hepe rin, ako'y namumuno rin sa bitag, ano? I do not want to invoke the command responsibility para sa iyo. Pero itong si Castillo na kami, subject siya namin sa amin, gusto namin makakausap kasi eventually haharap siya sa amin, patatawag namin to eventually para sa harap ni Chief PNP. Nagkabistuhan na lamang habang isinasagawa namin ang open investigation sa mismong tanggapan ni Colonel Villegas. Sadyang naka-roll ang aming kamera. Ito upang may presenta kay PNP Chief Nicanor Bartolome sa aming isasagawang open investigation na nauna na naming natimbrihan. Si PO2 Charlie Escala, aksidenteng nasilo ng bitag sa isinagawa naming open investigation na ito. Isa siya sa mga operatibang kasama sa drug operations Kuno sa Muntinlupa. Side ka? Hindi ka, sandali. Baka pwede ka mag-usap sa akin. Sandali na. Inamin ni PO2 Escala, wala silang warrant of arrest nang hulihin ang buntis na si Ana. So, kinuha niyo si Gloria mula sa Muntinlupa? Yes, sir. Tingnan niyo rito. May warrant kayo? Wala, sir. Okay. Wala ring naganap na bypass operation sa pagdukot kay Ana sa siyudad ng Muntinlupa. Hindi ba, pag kinuha mong tao, kinakailangan number one, on the commission of crime, about to commit a crime, na meron kayong prior knowledge? Naintindihan mo ba to? Sir. Meron kayong prior knowledge? Meron kayong prior knowledge niya. Meron ba kayong bypass? Meron ba kayong entrapment? To confirm. Inaprubahan niya ba? Was he committing something? Or binanggaan niyo lang? Kinuha niyo. So kinuha niyo, walang warrant. Illegal na yun. Maging ang police blotter ng Station 12, kinalkal ng bitag. Pwede ho bang pabalikin niyo si Castillo ASAP? This is actually, baka pwede ho na, January, pakihanap niyo nga, January 16, January 20, 16. Hinanap din ng bitag ang pre-operational plan na pinarmahan ni Colonel Villegas sa nasabing operasyon. May pre-ops ba kayo noong January 16 sa Muntinlupa? Meron, sir. Nasaan? Patingin nga ako. Check mo yung file. Ibigay ko, sir, kay P.O. Lopez. Saan si P.O. to? Sa Okay. Lopez. Pwede dalhin mo sandali. Ito, sasabihin ko sa iyo, nag-aantay si Chief PNP. Pumunta kami kanina, sabi niya, go ahead. Kasi dinodokumento namin para makita. Procedural lang to, boss, ha? Nagsimulang uminit ang eksena sa pagitan ng bitag at ni Hepe nang malaman namin kay Ana na ang tilang inosenteng hepeng si Colonel Villegas may alam at itinatago pala. Kaya pala tong hepe na to, hindi niya malaman, iikot yung kanyang nakikita niya, eto na, playing safe. Ikaw naman, nakikita ko sinyaras ninyong dalawa, sisinyasan kayo. Diretso rin na kita. So nangyari sa kanya, kaya may pre-ops. Tama bang ginawa ng tao mo? Mali. Kasi pag hindi mo sinabi sa akin mali o tama, hindi mo malalaman kung anong mali mo. Ang isang tao, para matuwid yung pagkakamali, kinakailang aminin ng pagkakamali. Ang isang taong hindi aamin ng pagkakamali, hindi matututo ng pagkakamali. Nasaan ka rin? Tama rin man. Okay. Sa mga katuwid, inaamin mong kamalian ng tao mo. Kung po ang sabi niya. Pero, sir, Sa puso mo, sa budhi mo na yan, sa konsensya mo na yan, tama ba ang ginawa ng mga tao? Don't play. Hindi tama ang ginawa ng mga tao. Sa rule na sinasabi natin, pag custody ng isang subject, kung walang warrant, you did not see her in the commission of crime during and after the commission of crime, tama bang ginawa ng mga tao mo
na pagdukot ng tao doon sa Muntinlupa, sinakay sa van, dinala rito, fingerprint, minagshot. Gusto kong malaman kasi pag sinabi mong tama, dyan tayo hindi magkakasundo. Hindi sir, hindi tama yun. Hindi tama yun dahil wala naman kung walang legal ground, walang basihan, walang dahilan upang kunin sa custody yung tao. Okay. May ganun ang ginawa ng mga tao. Aminado si Hepe na mali lahat ang pinagagawa ng kanyang mga tauhan, maging ang kanyang pananagutan sa ilalim ng command responsibility. Kaya't harap-harapan, pinagbitiw siya ng bitag sa kanyang pagiging hepe ng Station 12. Managot ka sa iyong pagkakamali. Yan ang sinasabing principle of command responsibility. You know, you should resign. Dapat matanggal ka sa pwesto na to dahil kung nandito ka, yung mga kamukha ng mga yan, madadami pa. 1 ng Pebrero, Miyerkules, nasa Cagayan de Oro City si PNP Chief Nicanor Bartolome. Kaya ang kanyang inatasang humarap sa bitag ay si PNP Deputy Chief for Administration, si General Benjamin Bellarmino, para mapanood ang video na aming open investigation. Ano hong nakikita ninyo ngayon? Ay, maliwanag ko na mayroon talagang violations of procedural aspects na dapat ipakita ng PNP, especially doon sa dapat may search warrant o may Arrest. warrant of arrest kung with respect doon sa tao na inaaresto. So pagdating na doon sa presinto, meron din kaming patakaran doon, policy na dapat babae lang yung sa women's desk ang mag-handle. And then hindi dapat in the presence of other people, especially yung kaya niya, anak niya, in the presence ni Nistik, kakaroon ng trauma ang bata doon eh. Agad ipinag-utos ni General Bellarmino ang pagpapatanggal sa hepe ng QCPD Station 12 na si Colonel Zacarias Villegas, ang kanyang deputy na si Inspector Ramon Castillo, si SPO3 Rocco Matic at si PO2 Charlie Escala. Kinumpirma ng Deputy Director ng QCPD na si Colonel James Bucayo. Inilabas na ng kanilang tanggapan ng relief orders sa mga sangkot sa kasong ito. Sasailalim sila sa preventive suspension habang hinahanda ang kasong administratibo sa tanggapan ng PNP Internal Affairs Service o IAS.